Okay, good morning. Ang topic natin for today is control of single cylinder using electropneumatic. So yung single cylinder natin, it could be a single acting cylinder o kaya ay double acting cylinder. So una, pag-usapan muna natin yung single acting cylinder. So dito sa figure natin, so ito yung tinatawag nating direct control ng ating single acting cylinder. So dito meron tayong pneumatic circuit as well as yung ating electric circuit. Okay? So, kasi yung ating valve na nakalagay dito is connected or controlled, electrically controlled na tinatawag natin. Kasi meron tayo ditong solenoid. Wherein yung solenoid na yan is dito sa circuit, eto siya. Okay? So, ito yung ating single acting cylinder. So, initially ay nasa rest position siya. So, ito yung setup natin. So, walang actuations na nangyayari. But once we press yung ating push button switch, mag-activate yung ating solenoid. Kasi nga nakaseries lang naman siya sa ating source at saka dun sa push button switch natin. Pag nag-activate yung ating solenoid, bali ipupush niya ngayon itong port na to or position na to papunta dito para yung hangin na nandito, na binubugan nito is makapunta dun sa area na to. Then once na mapuno ng hangin to, so ipupush niya ngayon yung ating piston. So makakarating dito. Dito kasi setup natin dito is hindi pa siya na-press. Pero once na na-press na, ito na yung magiging itsura niya. Yan. Na-press na yung push button. So gaya na sinabi ko sa inyo kanina, so itutulak ngayon nito yung position na to sa area na to, wherein yung hangin natin is ito na pupunta dito sa symbol na to. Ibig sabihin kasi niyan is meron tayong connectivity between these 2 points. So therefore, yung hangin is may dadalo yan dito, papunta doon, then papasok ngayon sa ating cylinder. So tutulak niya ngayon to, nag-activate na yung ating cylinder. So ito yung nangyayari sa kanya. Pero once tanggalin natin pagkaka-press din sa ating push button, because of this spring, babalik ngayon sa ating rest position. At yung rest position natin is eto naman. Hindi ba kanina puno ng hangin sa area na to? So kailangan mailabas natin yung hangin. Kaya yung nangyayari, yung hangin na yun is dadaloy dito, papunta doon, tapos palabas na doon sa ating exhaust. Okay? So, bali yung ating direct control ng ating single acting cylinder. Then, meron pa rin tayong isa na tinatawag na using relay. Ito yung sa relay natin. Yun pa rin yung ating valve. So, again 1, 2, 3. There are 3 positions, 3 ports. 1, 2 positions. Therefore, ang tawag dito sa valve na to is 3 two-way valve. Okay? So, dito, instead of solenoid na nakakabit doon sa ating nakaseries sa ating push button, so, gumamit tayo ng relay. So, again, review para sa relay natin. So, we have 2 parts para sa ating relay. Yung primary, wherein yun yung ginagamit natin para sa activation ng ating relay. Then, yung second part ay doon na nakalagay yung mga switches natin. So, dito sa part na to, ito yung ating first part. And dito sa part na to, ito yung second part, which is mga switches na. So, again, so try natin i-simulate to. So, pag press dapat natin dito sa ating push button, ma-activate natin yung relay. Then, pag na-activate natin yung relay, this switch will be turned on. So, magko-close siya. So, mag-activate ngayon yung ating solenoid. Pag nag-activate yung solenoid, ipupush niya ngayon itong position na to papunta dito para makadali yung hangin papunta doon. Okay? Again, dito ay hindi pa naka-press yung ating push button. Pero once na pinrest natin yung push button, ito na yung mangyayari sa kanya. Okay? So, nag-activate na yung solenoid, na-press na yung push button, activated yung relay, nag-close yung ating switch, then activated yung ating solenoid, na itulak na yung valve natin sa position na ito. So,
since ang arrow natin is papunta doon, may connectivity between these two port. So, may hangin na papasok doon. Pagpasok ng hangin, magfo-forward ngayon yung ating solenoid. Yung ating cylinder. Okay? Then, pag inangat natin yung push button switch or tinanggal natin pagkakapress sa kanya, again, with this spring, babalik siya dun sa ating rest position. At eto na uli magiging itsura niya. Okay? So, pag press natin, deactivated yung ating relay, aangat uli yung switch, deactivate yung solenoid natin. Babalik ngayon yung ating bulb sa kanyang rest position because of this spring. Okay? Next, double acting cylinder. So, sa double acting, ito yung kanyang itsura or symbol niya. We have this double acting cylinder. So, meron tayong 2 port para sa kanya. Kasi kung halimbawa sa single acting cylinder, dito lang tayo magbubuga ng hangin. Sa double acting, so dapat both sides may maibuga tayong hangin. May part tayo na pwedeng pagpasukan ng hangin. So, dito yung isang port na pwedeng pasukan ng hangin. Then, dito yung isang port para sa air naman ito. Para maibalik natin yung ating, mag-retract yung ating cylinder. So, again, direct din. So, we have direct control. The same circuit, nung napansin natin dito sa ating single acting cylinder, all we have to do is press ito. Mag-activate yung solenoid. Magpo-forward or mag-move itong position na to dito. So, therefore, magkakaroon ng hangin na papasok doon. Magpo-forward yung ating cylinder. Then, yun. Then, once na i-release ulit yung push button, babalik sa position na to. Dito sa symbol na to, kung napansin natin, ito yung source ng hangin. So, pumapasok yung hangin dito. Pumapasok doon. So, therefore, ito ay puno ng hangin. Okay? May hangin na pumapasok dito. Then, tingnan natin kapag na-push natin to. Ito yung figure na na-push natin yung push button. Mag-activate yung ating solenoid. Ito yung Y1. Ito yung Y1 natin. So, nag-forward na siya or nag-move na. Kaya yung source ng hangin natin dito, papasok doon, papasok dito. Yun, naitulak niya ngayon yung ating cylinder. Okay? Nag-forward na siya. Then, yung hangin kanina na nasa air na to, so, syempre dapat may labasan siya. Kaya kung napansin niyo dito, ito na yung ating exhaust. Okay? Then, once na inangat natin siya, so, because of this spring, so, babalik siya ngayon sa ating rest position. At yung rest position natin ay ito. Okay? The same principle, papasok yung hangin doon, itutulak niya papunta doon. Yung hangin dito dapat may labasan, kaya ito yung exhaust natin. Okay? Doon siya lumabas yung hangin na narito. Kasi kung wala tayong lalabasan ng hangin dito, magtutulakan lang sila. So, may problema na mangyayari. Okay? Next, using relay. So, using relay, medyo complex ng konti because we have to use 2 solenoid. At kung meron tayong 2 solenoid, so meron tayong dalawang relay. Okay? Dalawang relay ang ginamit natin. So, simulate natin yung circuit. So, initially, sabihin natin, pinush natin yung push button 1. Naka-on siya. Okay? So, may hangin na papasok dito. Then, itutulak niya ngayon, ipo-forward niya ngayon yung ating cylinder. Then, yung hangin na narito, so, kailangan may labasan. So, dito siya lalabas. Okay? Then, pinush natin to, activated yung K1, mag-switch on yung K1, activated yung solenoid na to. Yung Y1 ang activated. Okay? Halimbawa naman, pinrest natin yung push button switch 2. So, ito yung magiging itsura niya. Na-press natin yung push button switch 2,
mag-activate yung ating relay 2, mag-short yung ating switch ng relay 2, mag-activate ngayon yung Y2 na solenoid. Ito yung Y2 na solenoid natin. So, itutulak niya ngayon para sa posisyon na to yung ating bulb. At pagdating nun, ito yung source ng hangin natin, dadali yung hangin papunta dito, i-retract niya ngayon yung ating cylinder. Okay? At yung hangin kanina na nandito, ilalabas niya ngayon dito sa exhaust natin. Okay? May question doon? I think that's all for single acting and double acting cylinder kung paano natin sila i-control. So, keep safe, everyone.